Once nga bumagsak pa rin si Lois nga first grading niya ngayon, nga ganun pa rin yung grading na pwede ko itigil na lang ako natin yan. Ayan po mga kabayan, magandang tanghali po sa atin lahat. Ngayon po ay nandito po tayo sa napagawa po namin bahay kila Ate Evelyn at kila Alin. Tara po at samahan niyo po ako at tayo po ay meron lang aalamin sa ating scholar dito na si Siloy. At siyempre magbibigay din po tayo ng allowance na pinadala po ni ma'am. So bali po ay yung pinapagtaniman po nila ng gulay, pinaararo na uli. Tara. Ba't wala mga tao dito? Tao po! May tao po ba dito? Nasarado po ang bahay Ha? Pwede pong papasok? Pwede pong papasok tayo, Evelyn? Tatanggalin na po natin ng... Kahit pa lang, tapos lang namin kumain kasi i-alis nga rin ako. Napakakintab ng iyong sahig Kamusta naman po kayo, Ate Evelyn? Ito, ganun pa rin. Ayos pa rin? Ganun pa rin. Malamig na dito sa inyo, mahangin na. Mahangin-hangin na, hindi na maulan. Malapit na Pasko yun. October na. Oo. October na nga. October na ba ngayon? October na. October 8 yata ngayon. Malamig na mahangin na sa lugar nila. Oo. Ganito kasi dito pag sa kanila kasi sa tabing bundok. Ayan po yung bundok mga kabayan. Ayan, ay, may sinasilaw. Ayan, yung bundok, tabing bundok. Yan ang pala tandaan namin dyan kapag masama ang panahon dyan, puno ng burong yan dyan yung bundok. Yung bundok? Oo, dyan. Kahapon, masama pero umaraw naman dyan. Okay na. Pwede mo po tayo dito dito? Nabutan mo na ako. Ay, paalis ako. Magde-deliver ako ng tinakal namin ng gabi. Laman ng gabi. Anong gagawin doon? Bibinta. Bili ng bigas. Magkano yun? Ang kilo noon? 20 ang kilo. 20? Oo. Nag-harvest kayo ng gabi? Ay, sa labas din nakita doon na nakasakot saka Akala ko ibang kain sa baboy. Hindi. Ayun pala ang natira doon sa timba, maliit, ibibinta ko pa rin yan. Pero, bibigyan kita nun. Mamaya. Nakakaya naman. Kakaya naman bibigyan tayo natin ng kanyang mga pananim. Para tikim. Kung anong mayroon, yan pagsalusaluhan. May mais pa kayo dyan? Meron pa siguro makikita doon mamaya. Oo. Magkano kilo sa mais? Alam ko, pangit kasi rin mais namin kasi yung liliit ang hindi nga kami nakapagbigay kay ate. Kaya ganyan kaliliit. Gawa nung last na vlog natin ay... Pangit ang hindi maganda. Hindi ako ngayon nakapera sa mais talaga. Yung ulan ng ulan, Oo, yung may ganyan kalalaki. Tapos yung bungi-bungi. Wala pa, pangit ko talaga. Kailangan ipa-brace pa. Kailangan. So, medyo lugi kayo sa mais nyo. Wala ako. Di ako ngayon nakapera kahit pisong duling. Di, ang ginawa nyo lang, pamerenda na lang. Pero pero yung ibang pananim nyo, yung gabi. Yan talagang napipirahan talaga namin sa ngayon. Diyan sa may part lang dito sa amin. Kasi doon banda, hindi pa naman malaki. Nandito lang sa amin. Nakapag-harvest na pala kayo. Titiin natin yung mga na-harvest nila Ate Evelyn. Yung mamaya, makikita mo, malalaki yun. Malalasan ko si Siloy. Nandito. Nasaan si Siloy? Natawagan natin sila. Yung scholar po natin na scholar po ng PB team. So si Madam Yula po yung may kapit nito. So si Madam Yula nga po at sa akin na po pinamahala si Siloy. Kamusta naman Siloy? Okay lang po. So, wala kayong pasok? Bakit walang pasok? What is the meaning of PB kaya? Kulang po. May bisita yata siya. May bisita. Kasi yan ang binanggit ng teacher ni... Lahat walang pasok. Kamusta na ang pag-aaral mo ngayon, Siloy? Okay lang po. Ano pala yung ginagawa? Kasi may nagtatanong.
Ano po ba bang ginagawa ni Siloy sa pagpasok kasi malayo? Chef Siloy ba ay may service? Wala. Nag-ano lang, na sumasakay sa tricycle. Nagbabayad ng pasahe. Araw-araw. Oh, yun nga. Ibig sabihin nga kung nagtatricycle ba siya. Nagtatricycle. Magkano ang pamasahe mo Siloy galing dito? 20. Back import. Balikan, 20. So may pagkain ka pa doon. Oo, may baon. Magkano ang binibigay, magkano ang baon niyo Siloy sa isang araw? Minsan, kapag malapit na yung budget, 15, 10, berdak malakas 20, sobra pa. Minsan sobra. Depende lang sa takbo ng niya. Kasi siyempre, hindi ko naman basta-basta yung kasi halimbawa may bibili siya. Katulad ito, may mga bili sa mga notebook, kung ano-ano lang mga niya. Ayun, binabudget ko man talaga. Yun, hindi ko basta-basta yung talaga yung bitawan anong pera. So, dati yung si Madam Yula pa ang nag-vlog kay Siloy, ilang beses nagbibigay yung sponsor sa kanya? Isang beses lang. Hindi, ilang ibig sabihin, monthly ba o every 2 months? Every 2 months. Every 2 months? Oo, 5,000. 5,000? Oo. So, pinapagkasya yun sa loob ng 2 buwan? Oo, 2 buwan. Sobra pa nga minsan. Siyempre, pagpupunta din ni Madam, minsan, malapit na 3 buwan. Binabudget ko talaga nga para siya makaano talaga. Oo. Makakasya? Magkasya. So, yung nakaraan ay nagbigay ako sa iyo ng 1,500. So, napagkasunduan kasi namin na every months na lang. Hindi. Katulad nun, nakaraang linggo lang ako nagbigay sa kanya. Nagbigay ako ng 1,500 kay Siloy. So ngayon, magbibigay ulit ako ng 1,500. Para ka ng October. Oo, ngayong baka sa sunod na linggo, bago mag-November, magbibigay ulit ako kay Siloy. Magbabalik ulit. Tapos, pag may bayaran, magda-direct na ako dun sa school. So, nakakausapin ko yung teacher para hindi na kayo dito. So, ang ibibigay nila ang dito sa inyo, yung sa araw-araw na... nagbayad naman rin ako ng project niya doon. Sa araw-araw niya na pamasahe, pambaon. So, pag dun sa school, ako na magbibigay. Sige, wala naman problema yan, sir, kasi So, yun kasi yung napagsunduan namin na ganun gagawin. Siloy, mag-aral mabuti ha. Anong masabi mo kay Mamalo? Maraming salamat po, Mama Lo. Ayan. So, ibibigay ko sa iyo yung allowance ngayon. At nagbigay ako sa iyo nung nakaraan, 1,500. Hindi ko lang nasama sa vlog, ha? 1,500. Oh, hawakan mo. Ayan. Allowance mo yan, Siloy, ha? So, yan po mga kabayan. At maraming salamat po ulit kay Mamalo. Aral mabuti Siloy, ha? Kasi hindi biro yung ginagawa din yung mga nag-sponsor natin. Sila ay nagtatrabaho din. At pag may extra sila, ayun ay nakapagbigay nga ng tulong sa atin. Ha? Ito, sir, masasuggest ko lang dyan, sir, ha? Kasi, hindi masabi nga once nga bumagsak pa rin si Siloy sa first grading niya ngayon, ganun pa rin yung grading na pwede ko itigil na lang ako natin yan kasi nakakahiya. So, yun hindi ko kaya makipagharapan sa mga maraming tao ng ganyan ang sitwasyon, sir. So, ako nababaon, akong napapahiya. Hindi sila, kasi sila parang wala naman rin silang amramdam na nahihiya. Ako lahat ng kahihiyan na nandito sa akin. Hindi naman ibig sabihin nga kulang ko sa turo. Kasi kita ko talaga sa kanila, sila nga magkakapatid rin talaga. Sarili lang nilang pinapakinggan nila. Hindi sila nakikinig kahit sino. Yan ang mapal ko. Kung tutusin, sir, may mga kapatid ito, sir, siya nga 3 nagtatrabaho mga kapatid. Kung tutusin, kaya na nila itong tulong-tulungan. Isa na nga lang ito. Kaya alam naman nila, papa nila, walang trabaho, ako walang trabaho. Anak ko sa namin sa sa kagalit sa mga panggastusin dito. Ngayon, may mga kakunutusin, may mga kapatid dito, pero yung babaliwala ng mga kapatid kasi umaasa sila sa ganyan dyan. Akong nababaon dito, akong nagpapahamak sa kahihiyan sa mga tao. Kasi pag mayroong hindi na-achieve si Siloy, sa Ate talaga, kasi kayo po ang silbing pinakananay nila, di ba? Mabuti naman ako, nire-respeto nila ako, hindi naman nga nila ako nire-respeto. Yan ang ko dapat. Ayusin ang pag-aaral. Bigyan pansin ang pagsisikap ko kahit yung pagluluto lang itong magdamag. Sinong yan? Walang may nagano ko. Ako sulong-sulo ko lang yan.
ito, sa labas na ito, kain, ano na lang to sila, hanggat lalayas. Pero, ayun sabi ko, ayusin niya ang pag-aaral niya. Kaya ako talaga ito ang napahiya-hiya sa mga tao. Hindi ibig sabihin nga, pati ako, mangingilimos pa ako para sa pag-aaral niya. Kung tutusin, hindi ko na kailangan itong ililimos. Kaya sarili ko nga anak, hindi ko nga napaaral, hindi ko nga nakapasok ngayon. Sa kanya pa, sabi ko nga nun. Pero hindi ko yan tinikwinta sa kanya. Sabi ko lang sa kanya, ayusin mo pag ano ko. Kahit ultimo sa pag-aaral niya. Ultimo pa, magpasukan. Wala pang assignment. Akong nakita nga nagbuklatan yan notebook. Ngayon? Kung hindi ko pa pagalitan, hindi ko pa paanuhan, hindi pa yan, hindi pa kukunin ang mga notebook niya. O yan ang hindi ko nagustuhan ng mga ganyang ugali. Sarili lang nila ang inaano nila, ang iniintindi. Ang mga salita ko nga para sa kanila, sa kabutihan nila lahat-lahat, di ako nalabas pang ako masama. Ayan, ayaw niya, hindi, basta mahirap magsalita. Basta ako masakit dito ko. Kasi siyempre meron po mga nakakapanood dito kay Ate Evelyn dito dahil sa mga kapitbahay niya dito. Si Siloy po, ito po ay hindi talaga totaling anak ni Ate Evelyn. Anak ito ni sa asawa mo, di ba? Si Kuya Mar. So si Ate Evelyn lang din po yung nag-guidance para kay Siloy. At yun nga Siloy at nagsabi na si mama mo na pag sa sunod matingnan po natin yung grades mo kung ganun pa rin. Yun na, baka sabihin ko kay Mama Lo. Na baka, yun nga kasi sayang. Kasi bigay ng bigay yung sponsor sa iyo ng pera. Kasi wala ka namang ikapalit na yung pampalubag loob. Maging masaya man lang yung nagpapaaral sa iyo. Okay, nasabi na ng gaya na sa bibig ni mama mo na ultimo assignment hindi ka nagbubuklat. Ay hindi naman kung araw-araw nandito ako sa inyo mapupukusan kita hindi malayo kasi sila sa akin. Hindi ko po katulad kila RJ na talagang napupuntahan ko po sila at natitingnan ko po kung ano po yung ginagawa. So si Siloy po ay tatakbo pa po ako ng 1 oras galing Balayan papunta po dito sa may malapit sa Tagaytay. Si Siloy galing na kay mama mo. Garang... Nag-exam na ba sila Ate Evelyn ngayon? Wala pa, ngayong October pa. Masakit lang kasi sa akin kasi sikap ako ng sikap para sa kabutihan niya. Ba't marami kang... Nag-effort ako para sa kanya. Patapos yun yung ipakita niya sa akin, mga kaurugan, mga pangsiribak, mga live of 7. Hindi naman yun. Paano na lang yung sikap ko, tsaka yung pagod ko. Tapos marami kong bang narinig dyan? Nagigising ako madaling araw para magkakapagluto. Ay, sino nagluluto? May nagluluto bang ibang tao dito? Wala, ako lang nagdudusa dito sa lahat sa pag-aaral niya. Walang may nagdusa dito, ako lang. Mga kapitbahay. Ako na mismo ang nag-ano kasi inuuna pa ang laro minsan kapag isa hindi nga naalala ang magbuklat naman ng libro o kaya mga sinulat niya. Kung hindi ko papagalitan, hindi pa siya magkukunin yung bag niya na ganyan. Dapat ang gusto ko nakikita ko talaga, ang nag-i-effort siya. Kaya ako nag-i-effort din ako. Mag-iisip ako madaling araw para makapagluto. Kahit gaano ko ka-busy, gaano ko kapagod, pupunta ko sa school niya, mag-a-attend ng meeting, magbabayad ng mga bayarin niya. Lahat-lahat naman to, wala naman to may nagdudusa, kundi ako Ano po ang sabi ng teacher about kay Siloy? Ang sabi ng ngayon, nagtanong ako nung pagpunta ko doon sa kanya, natural lang daw kung ng bata malikot. Pero pero yung mayroon din nag-report sa akin nga isang nanay nga dito, malikot, tsaka parang medyo maingay. Ang pagbasa ni Siloy, marunong na siya magbasa? Yang hindi ko pa Pwede may libro ba dyan si Siloy? Mayroon siya dito mga nga po, titingnan po natin kung marunong siya magbasa. Buklaran po dito. Papawa ng libro doon. Ayun, ito sa module. Grade 5 talaga. Pang grade 5. Ito ay Science. So, Tagalog mo tayo. Mapi mo tayo. Dito ka sa tabi ko sila. Dito sa tabi ko. Yan. Ito. Mabasa. Ang aralin na ito ay ibiniyong at Nakasan mo para naririnig. Lakas. isinulat para sa iyo upang matutunan mo ang
kasaysayan ng katutubong sayaw. Matapos basahin at isagawan ang mga gawain sa aralin na ito, Oh. inaasahan maipapaliwanag ang likas at kasaysayan ng katutubong sayaw at mailalarawan ang mga kasanayan ng pagsasayaw. Oh. Medyo marunong siya sa Tagalog magbasa. Dito sa English. Ayan ha. Sa English. Para kung talagang kayo marunong ka na sa English. Ano po, ang tilam. Ha? Ang tilam. Ikaw grade ano ka na? Grade 5 ka na. Oh. Oh, dito. Oh. Oh. Oh, bakit? Nakaw, ito, ulit. Oh, ito. Red, the is Anong basa mo ito? State? escape Oh, sunod. means Ha? State? Statement. Oh, ay ano? Oh, ito, sunod. Care? Oh, careful carefully. carefully Sunod. Ano to? White. Oh, sunod. true True. Anong true? True. Sunod. If. Sunod. the Oh. Ano itong basa mo ito sa una? statement Oh, anong basa nito? Statement. Oh. is Ano? core Correct. then Anong din? And. and Sunod. False. Nako, marunong ho siya magbasa sa Tagalog, pero po sa English po ay hindi pa siya marunong magbasa sa English. So, ang gagawin mo lang, Siloy, ay aral ka na mabuti magbasa, ha? Sino ba marunong magbasa dito? Ate Evelyn, sino po ang marunong magbasa dito? Hiramin ko to ang libro mo yan, nga parang grade 6. Oh, hiramin mo to. Grade 5. Oo, ako ng grade 5. Oh, hiramin to ni... Ano ko sa Grade 5 kanya? na siya, di ba? Oo. Ayan. Ayan. Yan ang ano ko sa kanya. Siya, oh. Siloy, ha? Marunong ka na magbasa sa Tagalog, pero sa English ay hindi ka pa marunong. Grade 5 ka na, Siloy. Ha? Hindi naman ikaw ay sa pinapagalitan. Ikaw ay ito naman ay para sa iyo, ha? Para matuto ka. Kailangan masipagan mo sa pag-aaral, ha? So, sabi ko rin sa sponsor, kapag ganun pa rin yung ano mo sa pag-aaral, na kay ma'am na rin yun kung ipapatuloy niya o hindi, ha? So, ayun po mga kabayan, at ito po yung update po natin kay Siloy, at nagbigay po tayo ng allowance para sa kanya sa pag-aaral po. Ayan. So, dito na lang po ang vlog ko. Ayan, don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel, Mastering Me Channel po, at pakipalo po ako sa aking Facebook page, Mastering Me Channel po.
Ayan. So, yun po. Dito na lang po ang vlog ko. God bless po at magandang tanghali sa ating lahat.